Ulitin ko ang ating sinasabi. Noong si Kristo Jesus ay nangaral pa, ang kanyang sinasabi, walang makaparoroon sa kanyang Ama na nasa langit kung hindi makainom sa tubig na mayroon espiritu at gumawa sa kalooban ng kanyang Ama. Ang tubig ay nanggaling sa lupa at ang huling utos o kalooban ng kanyang Ama ay nakalagay sa kalikasan. Ang kaligtasan wala sa mga aklat. Paano nakapasok si Saulo o Pablo sa kasaysayan ni Kristo Jesus na hindi naman siya kasama sa mga disipulos at hindi siya inutusan ni Kristo Jesus na mangaral? Ang totoong pangalan ng maglalalang o may likha ay nakalagay sa kalikasan kasama ang kanyang utos o kalooban. Ang tanda ng wakas ng mundo, paano mangyayari? Ang huling utos ay ang adyas. Ito ang 27 na araw. Number 1, ikapitong araw ng isang linggo. Number 2, ikapitong araw sa panalangin. Ituturo ko kung ano ang gagawin, hindi para magsamba. Ano ang i-adjust? Ano ang pag-adjust? Ang utos na ito ay nakalagay sa kalikasan. Matagal na ito, hindi pa isinilang ang inyong lulo at lula, nakalagay na ito. Ang tawag nito, nakatagong salita sa panahon. Ako lang ang mayroon alam dito. Ito ay papaliwanag ko ng personal o aktwal dahil hindi maintindihan o maunawaan kung isusulat ko. Mayroon akong alam tungkol sa araw at buwan ng wakas ng mundo. Hindi ito hula o katang-isip. Mayroon itong basihan na nakasulat at hindi mababago. Ang araw ng linggo, Sunday, at 2 buwan, Marso o Abril, yan ang panahon ng kawakasan. Sinabi ko ito para mapaghandaan. Ang ayaw maniwala ay hindi pinipilit. Magkwento kayo kung ano ang inyong saloobin. Nilikha ang makapatay sa katawan at nilikha din ang makapatay sa kaluluwa. Ang palaging tinuturo ng mga ngaral ay ang makapatay sa katawan at walang nagtuturo sa makapatay sa kaluluwa dahil ang alam lang nila ang makapatay sa katawan ng tao. Ang makapatay sa kaluluwa ay hindi na nila alam. Doon sa aking pag-live, sasabihin ko kung ano itong makapatay sa kaluluwa ng tao. Para sa pagpapatunay sa aking sinasabi, itanong ninyo sa mga ngaral kung ano ang makapatay sa kaluluwa. Ang pagpasok sa simbahan para magsamba, ito ay kasalanan. Sa lahat ng mga kasalanan na aking sinasabi, ito ang pinakamalala dahil 99.9% ng mga tao sa buong mundo ay gumagawa nito. Ito ay ang pangangapid sa kasalanan ng ibang tao. 100% walang maniniwala dahil walang nakikita na mali o kasalanan. Ngunit 101% ito ay kasalanan. Ang pangangapid ang dahilan para sunugin ang tao. Ang kasalanan na ito ay papaliwanag ko sa aking pagharap. Sinasabi ko ito para doon sa mga naniniwala na ang kanilang ginagawa ay mabuti at walang masama. Ngunit sa likod ng mga kabutihan ay nangyayari ang masama na hindi ninyo alam o nalalaman. Ito ang nangyayari sa panahon ni Noah na walang naniniwala sa kanya maliban sa kanyang pamilya. Tandaan ninyo, ang pangangapid ay mabigat na kasalanan at ang panahon ng wakas ay malapit na. Mangyayari ang aking sinasabi. Hanggang dito na lang. Sana dumalo kayo. Magkita tayo sa aking pagharap. Bye.